Sa video na ito ay pag-uusapan po natin si Pi Network dahil po sa kanyang pag-arangkada ng kanyang version 21.2 protocol upgrade. Ayan, isa pong malaking hakbang ito para sa stability ng network. Pero ang presyo, ayun, nakatitig po sa atin sa halagang 0.17. Yan. To be exact, base po sa presyo ng trading view natin dito ay nasa 0.1708. Nasa 17.07 lang kanina. Ayan. Mabilis pong nagbabago yung kanyang last two digits dito. Ngayon, ang tanong po ng marami ay ito na ba ang huling stop over bago ang paglipad patungong 0.3 na presyo? O naghahanda lang ba ito para sa isang free fall? Kaya isipin po natin mga ka-crypto, ang pag-aabang po sa price breakout ni Pi ay parang pag-aantay sa order mong pagkain sa restaurant. Gutom na gutom ka na. Nakikita mo nang niluluto, pero hindi pa rin sinuserve sa lamesa mo. Huwag muna tayong kumurap dahil po sa technical side, may mga red flags tayong nakita na kailangan po nating bigyan ng pansin bilang mga pioneers. Ang chart po natin dito ay hindi nagsisinungaling kahit gaano pa kaganda ang balita sa labas. Yan, silipin po natin ang ating mga paboritong indicators dito dahil dito po tayo kukuha ng buwelo. Sa kasalukuyan, ang ating House Sweet indicator dito ay kulay red at ang masakit pa nito ay patuloy pa itong naka-curve pababa. Sa trading, kapag ang indicator po ay pababa na ang kurba, parang slide lang yan sa playground. Madaling bumaba pero mahirap pong akyatin. Hindi lang yan dahil ang ating QQE mod indicator naman dito ay hindi rin nagpapahuli sa pagiging bearish. Ayan. Kahapon pa ay red ang bar nito. At maging ngayong araw ay red pa rin at pareho pa sila ng size o sukat. Ibig sabihin ang momentum po ng pagbebenta or selling ay consistent. Parang yung tropa mong paulit-ulit ang kwento tungkol sa expo niya. Alam mong tapos na, pero ayaw pa rin tumigil. Ngayon ay tignan naman po natin ang candlesticks. Kaya ilapit lamang po natin para mas madali po nating makita yung mga nabuong candlesticks natin dito. Kahapon ay nakakita po tayo ng isang bullish candlestick dito. Yan po yung kulay green. Pero meron po siyang mahabang lower wick dito sa kanyang ibaba. Ibig sabihin ay sinusubukan po ng mga buyers na itulak pataas ang presyo. Pero may mga pumipigil. At ngayon, ang kasalukuyang candlestick ay bearish o red. Kapag ang presyo ay nag-uumpisa sa red pagkatapos ng isang mahabang wick, parang sinyalis yan na pagod na ang mga buyers at baka magpahinga muna ang market. Ang pag-trade ng walang indicators ay parang pagmamaneho po sa gabi na walang headlight. Siguradong sabangin ang tuloy mo. Ngayon ay pag-usapan po natin ang version 21.2 upgrade at saka ang KYC milestone. Yan, wag muna tayo mawalan ng gana dahil may magandang balita po sa pundasyon ni Pi Network. Matagumpay na pong naipatupad ang version 21.2 protocol update. Ngayon ay ano nga ba ang silbi nito? Ito po ang nagpapatatag sa network para sa mga susunod na updates gaya po ng smart contracts sa version 22 at saka 23. Isipin ninyo na lang mga ka-crypto na nagpapagawa tayo ng matibay na pundasyon ng bahay. Matagal at nakakainip, pero kailangan para hindi po tayo gumuho kapag dumating ang bagyo. Bukod po rito ay natapos na rin ang unang round ng KYC Validator Rewards Distribution.
Mahigit 1 milyong validators ang nakatanggap ng kanilang pinaghirapan matapos po ang 526 million validation na jobs. Isang malaking patunay po ito na ang Pi Network ay may totoong decentralized workforce. Ang dami nila, di po ba? Mas marami pa sa mga taong naka-line up para sa promo sa mall. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng ecosystem ay gumagalaw at saka may real-life utility. Ang problema na lang po talaga ay kung paano ito isasalin ng market sa presyo sa presyo na pabor po sa ating lahat. Ayan, balikan po natin ang ating chart para pag-usapan naman po natin ang mga support and resistance natin dito. Yung mga kulay green po na yan na nakikita natin ay mga resistance po yan. At kapag kulay red naman ay mga support. Yan po ang ginagamit nating color coding dito. Ayan. Sa ngayon, ang ating minor resistance ay nasa 0.1738 at nasa 0.1859. Ang mga price level na ito ay parang mga guard po sa subdivision. Kailangan mong magpakita ng ID bago ka makalagpas. Pero ang pinakamalaking kalaban po ay ang major resistance natin dito sa 0.1962. Kapag nalampasan po ni Pi ang 0.20 range, dito na po natin pwedeng simulan ang pangarap para sa 0.3 na presyo ngayong buwan ng April. Pero syempre, kailangan din natin na tignan ang sahig o mga support levels kung sakaling magpatuloy po ang pagbaba. Kaya bantayan po natin ang 0.1597 at ang mas malalim na 0.1431. Kung ang presyo po ay mahulog sa mga price level na ito, baka kailangan na nating mag-double check ng ating strategy. Ang market po ay parang aso na nakawala. Hindi mo alam kung tatakbo ba sa parke o kakagat sa binti mo. Sa ngayon, si Pi ay nananatiling nasa itaas po ng 0.16 na support na isang magandang sinyalis pa rin kahit papaano. At ayan sa kabuuan, ang tanong po ng bayan, posible ba talaga ang 0.3 na presyo ngayon pong buwan ng April? Ayan, is 0.3 possible this April? Sa ganda po ng version 21.2 upgrade at sa dami ng activities sa network, may potential po si Pi. Pero sa technical na aspeto, kailangan muna nating makita na maging green po pala ang ating Hall Suite indicator dito. Ayan, kagaya po niyan. Yung ginagamit nating Hall Suite indicator dito ay meron lamang itong dalawang kulay. Nagiging kulay green ito kapag bullish ang market or bullish ang momentum at nagiging red naman ito kapag bearish ang market or bearish ang momentum. Ayan. At maliban po dito ay kung magkakaroon po tayo ng malalakas na green bars or blue bars po pala dito sa ating QQE mod indicator dito sa ibaba. Ayan, dapat magbago rin ng kulay ito at maging kulay blue. Ang presyo po ay parang panliligaw. Kahit gaano kaganda ang intention mo, kung ang signals na natatanggap mo ay no, kailangan mo maghintay ng tamang tiyempo. Ang overall market sentiment po natin ngayon ay medyo mahina rin dahil pati si Bitcoin at Ethereum ay nakaranas ng bagyang pagbaba. Kaya naman ang payo po sa lahat ng mga pioneers at saka traders ay maging mapagmatsyag po tayo. Huwag po tayong padala sa hype. Lagi po nating tingnan ang data. Ang crypto po ay hindi sprint. Ito po ay isang marathon na punong-puno ng mga hadlang. Yan, or harang. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.